Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Kapatid Avenage. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Excuse mga kaibigan. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Kapatid Avenage, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Medyo pagpasyensya nyo na mga kaibigan no, kasi minamalat kasi ako eh. Game guys, simulan na natin. Let's go! Mga minamahal kong kapatid, narito ang ilan sa mga pag-aari ng gobyerno na ibinenta ni Fidel Valdez Ramos. Hindi lang sa ginawang katraiduran ni Fidel Ramos natatapos ang kanyang mga katarantaduhan dahil katulad din ng kanyang amo na si Cory Aquino. Ito yung tinatawag nilang kwan mga kaibigan, binabansagan nilang boy benta. Naalala ko may isang kwan eh. May isang video ako napanood na ang dami rin pinagbebenta ito mga kaibigan na pag-aari ng mga gobyerno. Ay mahilig na magbenta itong si Ramos na mga pag-aari ng gobyerno. Number 1, ang National Steel Corporation. Alam mo ba kapatid, na mula noong 1960 hanggang 1990s, ang ating bansa ang tinagurian bilang pinakamalaking supplier ng bakal sa Southeast Asia. Oo kapatid, tama ang narinig mo. Sayang sayang mga kaibigan kung meron pa talaga sa ato sa Pilipinas kung nagpatuloy lang. Baka sakaling napakamura ng mga bakal ngayon ngayon mahal, ang mahal na ng mga bakal ngayon mga kaibigan. Salamat. Lalo na nung panahon ng pandemic mga kaibigan na doble ang presyo ng mga bakal. Sa napakabiyaya at napakarami mga natural resources ng ating bansa. At ang National Steel Corporation na pag-aari noon ng gobyerno, ang pinakamalaking manufacturer ng bakal sa ating bansa maging sa Southeast Asia na sa sobrang daming bakal na napoproduce dito ay maging sa mga kalapit nating bansa ay tayo na rin ang nagpro-provide ng bakal para sa kanilang mga malalaking proyekto. Oo, bumibili ang mga kalapit nating bansa sa atin noon at dahil dito kumikita ang ating bansa. Ngunit mga kapatid, ipinagbili ito ni Fidel Valdez Ramos sa Malaysia at China para sa kanyang privatization program. Dahil dito, ang halos 15,000 na mga empleyado ng factory na iyon ay biglaang nawalan ng trabaho at di malaman kung saan kukuha ng pagkukunan nila ng pagkakakitaan. At dahil din dito, ay nawala bigla sa listahan ang Pilipinas sa pinakamalaking manufacturer ng bakal sa buong Southeast Asia. Grabe mga kaibigan, ang hirap pala talaga pag ang naging presidente natin yung mga ganyang klaseng tao. Kulang na lang buong Pilipinas ipagbente, no? Nakakalungkot hindi nga ba? Number 2, Bonifacio Global City. Ang isa sa masakit na pangyayari para sa ating mga bayaning sundalo noon ay nung ibinenta ni Fidel Valdez Ramos ang lupain na ito noong 1999. Ang Bonifacio Global City ay dating kilala sa tawag na Fort McKinley. Pero pinalitan ito bilang Fort Bonifacio bilang pag-alaala sa Supremo ng Katipunan na si Andres Bonifacio. Hanggang maglaon ay naging asinsado ang kalagayan nito at naging real estate at dito na ito pinalitan bilang Bonifacio Global City. Hanggang taong 1999 nang maisipang ipagbili ni Ramos ang Bonifacio Global City sa isang pribadong sektor. Ang dahilan nito ay gagamitin daw ang pinagbintahan dito upang magamit sa pagpapalakas ng sandatahang lakas ng Pilipinas at pagpapagawa ng mga malalakas na aircraft at sasakyang pandagat ng ating kasundaluhan. Labis na nagalak ang damdamin ng ating mga bayaning sundalo sa balitang ito. Ngunit, kahit kailan ay walang lumitaw na isang bagong barko o gangmitang pandigma para Grabing kakorapan yan mo. Na yan. Yung dahilan nila napupunta sa mga kaibigan sa sarili lang interes. Magbebenta sila ng ganito
Sasabihin nila para sa mga ganito, sa ganyan. Wala naman parang dumarating, wala naman sila na-provide. sa ating mga kasundaluhan. Malinaw na pinaasa niya lang ang ating mga bayaning sundalo at ginisa ang sarili niyang mga kababayan para sa kanyang pansariling kapakanan lamang. Oh boy! Ang Naalala ko mga kaibigan nung may napanood akong about dito sa boy benta na to. Sa mga may mga daw pag-aari ng Pilipinas sa ibang bansa. Kumbaga may mga bahay daw ganun or para sa mga OFW daw talaga mga kaibigan na pwede nilang matuluyan. Yung mga yun daw mga kaibigan, pinagbebenta raw ni Boy Benta. Sabi ng matandang nagsasalit. Hindi ko alam kung sino yun mga kaibigan. Kasama yun nun sa reacto eh. Si Fidel, si Marcos, si Ramos ang tinutukoy nila ron. Si ang tinatawag nilang Boy Benta. tanong, saan kaya napunta ang perang pinagbintahan ng lupain ito? Oops! Comment ka nga kapatid nang malaman namin Malamang sa bulsa. ang inyong mga opinion. Maraming salamat po. Number 3, Petron. Yan, At sino ba ang hindi nagkakaalam sa istorya yung Petron, gasolina ngayon mga kaibigan, ang mahal na, hindi na bumababa sa 60. Nasa 60 plus na ngayon yung gasolina ngayon. Grabe. Baka sa susunod na generasyon mga kaibigan, nasa 100 plus na. Kaya dapat habang nakaupo pa ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, dapat mabawi na natin tong Petron na to, ano? Dapat mabawi na ng gobyerno yan. Mabawi na kung ano yung pagmamayari ng gobyerno talaga. Tulad ng mga Meralco. Di ba? Yung mga ganyan. na ito ng Petron? Taong 1988 ay pinalitan ni Cory Aquino ang Petrophil's Philippines bilang Petron Corporation sa ilalim ng kanyang administrasyon. Taong 1994 naman ay umandar na naman ang pagiging sakim sa pera nitong si Fidel Ramos at naisipang ipagbenta ang Petron sa isang Saudi Arabia Oil Company. E binenta niya ang mahigit 50% shares ng Petron sa pribadong kumpanya na ito at hindi pa siya nakontento dahil sumunod naman ang natitirang 20% shares ng Petron na kanya ring ipinagbili sa iba naman ding pribadong sector. Oh boy! Boy, benta ka talaga. Mga minamahal kong kapatid, sa tingin mo, kung hindi kaya naalis sa pwesto si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, ang mangyayari kaya mga ganitong klaseng kabalbalan sa Malamang mga kaibigan, hindi mangyayari mga pagbenta-benta na yan. Kasi sabi nga sa isang video na na-react ko, hindi pa Pangulong ating mahal na Apo Lakay. Marami na siyang gold bar mga kaibigan. At napahiraman niya na yung mga iba't ibang mga taga-ibang bansa. At hindi lang isa, kundi napakarami mga kaibigan. Nasa 174 ata yun. 174 na bansa ang pinahiraman niya ng mga gold bar. Diba? Hindi pa siya presidente ng mga kaibigan. ating bansa? Malamang hindi. Dahil walang lugar sa administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ang katiwalian at kasamaan. So ayan mga kapatid, sana naman sa pamagitan ng video na ito ay nabuksan ang inyong mga isip at damdaming matagal nang natutulog. Sana ay gisingin nating muli ito nang sa gayon ay mapag-isip-isip tayo. Hindi na tayo magpapaloko pa sa mga taong walang ibang hinangad lamang, kundi ang kanilang sariling kapakanan lamang. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.